nyo and then lumaki po kayo kasama si Miss Nina tapos nalaman nyo na hindi nyo siya kapatid? Bali nung una, syempre, medyo may pakiramdam na, kasi ako nun mga 12 years old, ganun. So, medyo bata ka pa, laro-laro. So, yung isip mo is parang nadidivide na seryoso ba to or parang hindi. So, parang ang pakiramdam mo nun is nadidivide na parang baka ma-out of place ako, ganun, di ba? Yung pakiramdam na, pero at the same time, happy kami kasi may bata sa bahay. Ayun no, katatapos lang na ang interview niya sa TV pa. hindi niya masabi ng rekta yung gusto, parang hindi siya sanay sa ganun yung may interview. Tsaka yung parang yung word na Gusto niya sabihin. na mahal kita, hindi mo basta masabi kasi ako yung tao na hindi ako nagsasabi ng ganun, pero ginagawa ko yung lahat ng kaya kong gawin. Ganun ako pero sa recto sabihin mo yung gusto mo sabihin, kunyari ako si Ninya, sabi ganun, natatawa. Parang naiilang siya kasi siyempre interview, di ba? Sabi kunwari, yung kachat niya, kunwari ako si Ninya. Paano sabihin, hindi niya tuloy masabi kasi hindi naman si Ninya yung kaharap niya. Awkward na. Hindi, parang awkward nga ng konti, syempre. Okay, Diba? pero Pero okay naman. nakakatawa na. Yun. Hindi ko ina-expect na isasama pa nila ako doon sa interview nila kay Ninya. Kasi nga, di ba, na-feature na siya sa ABS-CBN. ABS-CBN, tapos sa Channel 7. Channel 7, tapos ngayon Channel 5 naman. So, doon sa Channel 5, ayun nga, Yung sa 7, meron pa siya ron, yung picture niya, pinakita doon, kanto niya si Ninya. Ayun, ang tagal na nun, yung picture na yan. So, naninibago siya doon sa interview. Pero gano'n talaga sabi ko, sige na, parang ayaw pa nga niya kasi naiilang siya. Meron nga tanong doon na sabi niya, ano ba yun, yung may nagbago ba nung nalaman ni, di ba, ni Ninya yung mga sekreto. Sabi ko, sa amin, wala naman. Kasi kami, kung ano man yung binibigay namin pagmamahal sa kanya, suporta, patuloy pa rin namin gagawin para sa kanya yun. Gagawin pa rin namin. Hindi lang para sa kanya, kundi sa buong pamilya niya, di ba? Kasi kukunti na lang yung pamilya namin, tapos ganun. Tsaka walang nagbago doon. Tsaka walang pagbabago. Ngayon nga, sabi ko nga, kung meron man siya mga goals na gusto niyang hanapin yung biological mom niya or hindi naman namin siya pipigilan doon. Susuportahan namin siya doon. siya magiging masaya. Masaya at katahimik, di ba? Kasi meron pa rin mga questions sa puso niya na ganun, di ba? Hindi naman mawawala yun, kahit naman sino siguro. Kaya lang, syempre, medyo mahirap matupad. Hindi natin alam po ano yung, di ba? Yung mga kinalalagyan ng mga tao na yun o ng biological mom niya, di ba? Lalo kasi dami na nang narating ng mga di ba? Nung video na yun. Sana nga lang, magkaroon ng kasagutan yung mga tanong niya para nasa ganun magkaroon na ng katahimikan yung damdamin niya. Pero siya naman magsasabi, hindi siya kumbaga, ipapaubayan na rin niya kay Lord kung kailan darating. Kung darating yung tamang panahon na yun. Parang yung nangyari ngayon, di ba? So, ayun. So, ito, malamang pag na-post namin to, after na nilang mahirap naman yung unahan natin sila na ma-air nila sa TV muna. Tsaka, syempre, yung mga questions medyo mahaba yung interview. Puputulin talaga yan for sure na magiging short lang. Tsaka naaalangan siya sa mga sagot pa niya dahil nga naiilang, hindi sanay Lalo, dalawa yung kausap mo halos may nasa background pa. May mga nagtatanong na gano'n, ganyan. Siyempre, sabi 3 tanong lang, ang dami talaga Siguro mga 3 lang. Baka naman kasi dahil ang tagal ng di ba? Tapos sinabi niya yung direct message mo dapat si Ninya. Kaya inulit mo, di ba? Tapos dumating na, i-intervene din nila si Ninya na hindi ako kasama. Kumbaga parang... ang expected niya kasi is Zoom meeting, si Ninya siya, tsaka yung nag-i-interview. Yung pala, magkahiwalay. Kaya siya umuo din kasi hindi niya expected na hiwalay pala. Okay, Okay hindi ko alam.
At Okay least. lang, mga ganyang bagay, lalo na mga personal na ganyan. Siyempre, susuportahan ko naman si Ninya. Yeah. Yan. Mapanood yan. Abangan natin. Kung ipapalabas. Oo, syempre. Kaya lang syempre yung ano, ikakat-cut na nila yun kasi Ah. yung segment nun for sure, maiksi lang naman eh. Right. ng pamilya sa report ni Paula Saraza. Ito po si... Ani? Ibinahagi ni Rhea Parto sa Omni News ang ilang huling sandali ng kanyang inang si Emily Parto bago ito pumanaw nitong Mother's Day, araw ng linggo sa stage 4 lung cancer. Si Rhea na work permit holder sa Canada, inaasikaso ngayon ang aplikasyon sa permanent residency. Para maging PR na po, pero... Yun nga po sabi ko po sa kanya, isasama ko siya sa application ko sa rally. Turista sa Canada si Emily na binibisita lamang ang anak sa Alberta. Hindi rin ito ang unang beses niya sa bansa. Ayon kay Rhea, sorpresa raw sa kanila ang diagnosis dahil wala raw history ng sakit ang pamilya. Natuklasan lamang ito nang dalhin sa ospital noong 8 ng Abril si Emily dahil sa umano'y matinding pananakit ng likod. Mula Rocky View General Hospital, inilipat pa sa Foothills Medical Center si Emily. Ayon sa mga doktor, kumalat na raw ang cancer sa kanyang spine at utak. Apektado ang kanyang pananalita at paggalaw. Akala ko naiuwi ako siya sa Pilipinas. Tapos, sabi ko kasi pag masyado daw. Hello guys. Good evening. Good evening. Maraming Kape tayo. balita. Chat, kape. Medyo na-late yata yung panonood namin na ito pero nakita nga namin yung balita doon sa nakakaawa yung pamilya Tourist. Parto. Dito Tourist. yan sa Calgary. Ah, Kasi dinala sa Foothills di ba? Rocky View tsaka Rocky View. Foothills. So, ano lang sila. Yung anak niya is Temporary foreign worker. kasama yung pamilya, no? Single ata yung babae. Siya lang mag-isa. Ah, Tapos inano niya yung nanay, parang nag-visit. parang pangalawa na ata ang visit Pangalawang yan. beses na. Tapos nga yun, di nalaman nila dito sumasakit yung likod. Likod. Pucha, lagi pa nung sumasakit likod ko. Huwag naman sana. Eh, Sa trabaho yun, kaya masakit yung likod sa mo. trabaho. Nakakalungkot lang kasi, syempre, hindi mo expected na dito ka pa aabutan ng Tsaka sakit. bata-bata pa pati yung Oo, nanay. parang mga 50 lang, late Baka 50, no? 60 something. Mga late 50 nga eh. Yun ang mahirap lalo pagka yung dapat siguro mas maganda yung general check-up muna bago Bago pumunta rito. lumipad. Yun Kasi ang ang- hirap bukod sa kakainin ka talaga ng bills dito sa mahal. Tapos dito maaabutan, ibibiyahe mo yung bangkay pa Pilipinas. Yun ang mabigat. Kasi, syempre, lalo pa kung hindi ka naman, resident talaga or citizen ng Canada, which is, pagdating mo sa hospital, i-cover siya ng insurance mo kung nakapag-apply kayo ng insurance. Pero magkano lang yun? Magkano lang, hindi lahat. Lalo pa yun, ganun, stage 4 cancer kagad siya. Nakakaawa. Nakikiramay po kami sa pamilya Parto. Ayan. Ang hirap din kasi Jonas, di ba, alam niyo na magtatrabaho si Jonas sa cancer center dyan. Foothills. Katabi lang din ng Foothills. Kaya nakikita niya yung mga pasyente. Depressing, syempre. Kahit naman sa ang hospital medyo talaga, depressing kaya yung presyo do sa mga nurse at doktor, sa mga healthcare aid. Minsan hindi mo rin talaga masisi, kaya lang trabaho Kailangan mo magtrabaho, tsaka doon ka na linya Kaya nga ako, sabi ko parang hirap doon Actually, mag-work doon. balak na sana mag-apply nung nakaraan na sporter doon kasi may opening sila. Dahil maganda nga daw, tapos unionize, Kasi ganyan. syempre, di ba, alam niyo naman, pagka ka ron, porter, ikaw yung kukuha ng mga pasyente, dadalhin mo sa lab, dadalhin mo sa MRI. Lapitin pa naman ako ng mga kung ano-ano, Pati nakakakita yung rin. syempre, pag may namatay, kayo rin ang magta-transport noon, maglilipat.
Kapag Pero yun- mahina-hina daw ang loob mo, talagang hindi mo kakayanin. Pero yun nga, yung nangyari sa mag-ina. Ang hirap kasi, syempre, hindi mo, kumbaga, ikaw nga, yung papers niya nga, hindi niya maiayos, di ba? Hindi Okay, pa, isama nga dapat na sa application. kaso nga, yun nga, nangyari yung hindi dapat mangyari. Parang ang bigat, mabigat sa kalooban, mabigat sa bulsa, Yung lahat-lahat na. expected mo na i-enjoy nung nanay mo yung pagpasyal dito. Kahit kami kasi nakaka-relate kasi kami dahil nga meron din kami mga kilalang nangyari yung ganyan. Tapos meron din kami plano na dalhin si mami dati dito. Kaso nga ayun nga nag-start na yung ano niya. Tsaka hindi, ayaw talaga ni mami to begin with. Yun. Ayaw niya rin. Kasi noon, mas madali talagang kunin yung magulang. Kaya lang. Ayaw ni mami. Tapos ayaw talaga. ayun na nga nag-start na rin yung ano niya, yung Alzheimer's niya. Kaya medyo sabi namin wag na lang baka syempre ako parang bagong isda yan lalagay mo sa malamig na tubig na nasanay sa tropical na weather. Syempre, mahirapan Pero mag-adjust. tapos mostly, lahat naman kayo nagtatrabaho, nag-aaral. May So, iwan may sa iwan bahay. sa bahay. Mahirap. Mas madedepress yun, syempre, di ba? Yung iba naman kasi talagang ang plano nila kaya kinukuha rin nila yung mga magulang nila. May or mga ano, apong aalagaan. may mga apong bibisitahin. Ayun, at the same time, maalagaan na rin. Kasi nga, apakamahal ng ano rito, ng mga daycare. Tapos hindi makapagtrabaho yung isa sa kanila. Mahirap mag kasi wala namang mga yaya dito na meron. Kaso, Yung mga big time lang, mga nagayaya. big time lang talaga. Hindi lahat. Tsaka, syempre, ikaw, as magulang, mas gusto mo sa magulang mo rin mismo iiwan yung mga anak mo. Para, Mostly Pilipino ganun kung magkakaanak sila rito. Talagang target list kumuha ng pamilya sa hindi, Pilipinas. kahit naman yung mga Indiano, kahit naman yung mga nagpapasyal, hindi naman yung magulang yung Yun naman, nagpapasyal. kahit naman hindi bata basta pag nakarating sila rito, bungang ka dadalhin. Ayan. Walang, no questions yun. Kasi sa atin, kinukonsider din natin yung, At saka sila marami silang alam na loophole para mabili. Kasi pahirapan talaga lalo kung halimbawa mga kapakapatid. Hindi basta magulang unan lang kukunin. Napakadaming loophole na nilulusutan yung mga yan. Ewan ko paano nila nagagawa yan. Connection. Minsan kasi kung sino pa yung pumapata sa buhay, siya pang nadidihado Ganun talaga tinetest nga di ba? Yan. Sana malagpasan ni Kabayan. Ni Kabayan Parto. Family Mahirap Parto. talaga. Yun. Hindi lang sa kanila nangyari, marami na. Ilan na yung nangyari na ganyan sunod. Di ba may nangyari din sa katrabaho mo na ganyan? Oo. Yung ano pangalan nito? Na aksidente Pero naman. residente na sila rito. Okay. Kaya lang, still, siyempre dahil nga yung kinuha Yung nila patient yung magulang. residente, hindi naman, di ba? Hindi. So, siyempre, insurance lang, magkano lang. Kaya ang hirap din. Siyempre, intindi mo si uwi mo sa Pilipinas. Pinasyal naman nila ang istorya ng pinasyal naman nila sa mga Dito, Waterton. Waterton, Aksidente pa nga sila. Tapos after ilang weeks nalaman, yun nga, may sakit na, may cancer. May cancer din ba? Ganun ba? Kala ko na aksidente lang. Hindi, yung aksidente, prior pa yun. Bagay aksidente, hindi naman sila nasaktan. So after nung accident Wasak yun, di ba? Wasak yun sa yung harap lang. Yung harap nila ito. Pero yung walang nasaktan. Pero after 2 weeks, doon na may sakit na pala. Inabutan na mismo sa ospital. So, yun, imbes na ini-enjoy nila yung bakasyon. Dito pa inaabot. So, mahirap. Cancer din yun? So, mahirap talaga. Tapos, syempre, hindi lang naman yung nanay ang kasama. Kasama yung tatay at saka yung isang kapatid. So, sama-sama. Imbes na nag-enjoy sila. Uwi sila. Bangkay na yung nanay. Nanay din. Which is mahirap. Ang hirap ng ganong mga pangyayari. Minsan hindi mo inaasahan na ganun. Kaya ka lang naman bumisita para makasama mo yung pamilya mo. At saka makapamasyal din, di ba? Mag-enjoy. Enjoy. Siyempre, kung ikaw nandito na, gusto mo ipasyal yung pamilya mo di ba? Tapos ganun yung mangyayari. Parang mabigat sa kalooban. Kaya lang, hindi naman natin hawak ang ating mga buhay. Tama.
Ang ano lang naman natin is mag-enjoy yun. Kaya nga sabi nila, everyday enjoy mo yung buhay mo kasi baka bukas hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam kung Biglaan anong mangyayari sa'yo, anong pwedeng kainatnan mo. Pero awa ng Diyos nakakasurvive pa naman tayo. Ganun talaga. Hindi naman natin hawak. Hindi nga natin hawak ang buhay. Nasa sa ano na yan. Kung ano ang Yeah. ating palad. Kaya wag na natin antayin na hindi na tayo makapamasyal at Enjoy nakaratay na lang. Enjoy na natin ang buhay. Tapos kanina pala, hindi ko na na-vlog. Dumalaw ulit ako kay Ate Carol. Kinamusta ko lang. Bago ako mag-work. Pasyal. Siyempre, hospital. Siya ayaw niya hanggat maaari ng hospital eh. Sa akin, wala eh. Wala namang ano sa akin yun eh. Depressing kasi yung hospital Nararamdaman mo yung bigat pagpasok mo pa lang Iba yung ano. Iba yung... Pero na lang pag may sakit ako kasi hindi mo na parang Hindi mo na maiisip. maiisip yung kasi yung focus mo is wala So yun, sana magtuloy-tuloy ng pagaling na Ate Carol pero 2 weeks na rin siya ron mahigit. Medyo matagal-tagal sabi ko nga, mas mainam na yun nandun siya at least in case emergency. Wala ka na, hindi mo na kailangan pumunta ng emergency at pumila ng 10 oras. Kaya nga ilan na yung isa rin namin kaibigan si Louie Oo. na Emergency rin. Pagaling kayo. Palakas kayo. Parte, nagkakasakit na mga ganang edad. Mga hindi Bata pa yun Mga hindi inaadyang mga pangyayari. Ganun ang buhay. Kahit bisa kala mo healthy, pala merong something na sa katawan. Hindi natin alam. Ako nga, ilang linggo na rin yung iniinda ko ubo, mawawala. Yung kanya naman nakakapagta kasi clear naman ang x-ray niya. Negative siya sa bacteria, swab. Yung negative swab sa niya. viral. So, hindi na rin namin alam yung blood works niya, okay naman Okay lahat. naman. Panibagong Kasi yung high works na blood naman. niya, may high blood siya, pero ngayon mas mababa compare ng mga nakakaraan. Pero di na namin alam. Sabi niya, parang manghihina ang araw siya. Sabi ko nga, blood works ulit siya. Tapos sabi niya na lahat ng concern niya sa family doctor. Hindi kasi ako yung isang malaking bagay din kasi yung exercise sa akin sa gabi. Tsaka yung yung siguro kulang nung potassium. Kulang din sa araw. Hindi tayo Sa naaarawan araw. Kaya sabi mo Uulan kasi ngayon, umuulan na naman. Kakainis na minsan imbis na nabibilad ka sa araw na Parang yung katawan mo. ilang buwan na lang winter na. Saglit fall na. lang ang summer. Nga dapat nga spring pa ngayon. Pero mukhang ang Malamig. summer namin, mukhang lilipas na lang ng ganun-ganun. Mga halaman wala. Hindi na namin mailabas kasi mas maano lang eh. Adjust. Tapos pagdating ng winter, mas matagal sa loob. Maninibago na naman sila. Correct. Ay, naka. Tapos yung pala, may may interview nung nakaraan. Saan? Yung kay, di ba si Nina nagbanggit na may interview sa Corina? Actually, Nadamay lang ako may dun. segment siya doon. Nadamay lang. Ito, yung unang part nung video namin, yun, nandun yun. Pero syempre, hindi namin ilalabas lahat. Kasi syempre, hindi namin alam kung gaano katagal yung Oo, kasi syempre, i-edit pa yun. Maiksi lang naman yun. Mabilis lang baga pipiliin lang nila yung mga Sino ilang- talaga yung focus dun Naiilang nga siya, medyo na siya sa salitaan eh. Sa mga sagot. Sabi niya first time eh, syempre. Tapos Ayoko kasi ng mga interview na gano'n, hindi lang din kay Ninya yun Oo. Syempre yung on the spot siya tatanong parang, tapos ibang tao. Sabi pa nung kunwari ako si Ninya. Lalo na siya na lalo siyang nailang. Hindi tumitingin sa sa cellphone Yung tingin niya, ang layo Ay, naka. So hindi ko lang parang sa ata yun. May 27, 28, something ganun. Yata. I- Papasa naman ni Ninya yung pag sasabihan nila kami kung kailan kung ipapalabas o hindi or what. Minsan kasi ganun actually si Ninya na-invite dati yan sa sa Tony Talks. Pero hindi ko alam ano nangyari doon. Parang, sa schedule. Sa scheduling na Nagkaroon ng problema sa schedule. hindi na natuloy. Sayang din. Kasi, Malay mo yung ngayon, istorya niya ngayon na yan. Lumabas. Ay, hindi kasi usually mga ganyan pag na-covered na ng ibang hindi na nila kinukuha yan. Pero dami ABS, GMA, TV5.
So, yun. Kaya, abang-abang na lang. Sabi ko sa kanya, sabi ko, papanoorin kita. Antayin ko yung ano. Tawa siya eh. Ay, Excited ka makita sa sarili mo sa Hindi. TV. Sabi ko, ano, picture nga lang, itong kantong ko si Nina, natutuwa na ako. Samantalang nagbablog kami, pero syempre iba yung makikita mo sa TV talaga na, ano, na actual. So, Ako ano pala eh. yun. Ha? Ako pala yun. Singkit na singkit eh. Sikit na sikit. Yung mata ko doon, parang Ano? kagigising lang. Alam mo, tulog ka ata na tulog. Sabi mo, pag inaaway, pinupukpukan ni Nina, tulog ka eh. Alam mo, kagigising mo lang nun. Eh, ako lagi nagpakarga yun eh. Meron nga nag-ano pa eh, nag-comment na baka daw pwede share namin yung kwento ni Nina from parang part 1, part 2, part 3. Yung gantong edad si Nina hanggang ganito. Eh medyo mahaba-haba yung pagkaganto. Mahaba kasi tapos medyo syempre yung Nung time na yun kasi, bata rin siya. yung mga relevant lang events yung mga tatandaan mo, di ba? Pero yung the rest na everyday, syempre iba. Iba yung ano nun, yung kwento So, may sariling mundo ka nun eh. Kasi pag bata ka, di ba? Lalabas ka, Labas, laro. hanggat maaari nga parang ayaw mong magstay sa bahay, magbantay eh. Tapos nung ano naman, syempre nagkapamilya na. So, even nasa pareho kaming bahay, nakatira nila niya. Syempre, siya busy sa trabaho nun. So, uwi siya. Sila yung mga bata, yung mga naiiwan. Si Ninya, yun, mostly kasama ko talaga nun. Hanggang sa nakapag-OJT nga siya ng Singapore. Yun, after nun, nagkatrabaho na kagad siya. Dire-diretso na yun. So, hindi na siya sa bahay. Umuwi-uwi na lang siya. Oo, Nag-dorm. Nag-dorm na siya sa Malate yata. Kasi nagtrabaho siya sa Spiral, nagtrabaho siya sa Diamond Hotel. Sa ano, yung isa, yung kilalang hotel. Spiral nga. Hindi Spiral. Sofitel. Sofitel. Sofitel pala. Sa Spiral siya, sa Sofitel. Sa ano nila, sa buffet nila. So ayun, kaya medyo nung ano na nga, mostly tawag-tawag na lang kapag kayong kailangan. Hanggang sa nag-asawa na siya nun. Sila na nag-jet nun, di ba? Oo. Pero hindi nawawala yung communication, na tawag, kamustahan. Tsaka pag day off niya umuwi. Kaya hindi niya masyado ng ano eh. Dahil nga nung time, syempre nag-college din niya. Oo, nag-work na ako na sa Pubo nun eh. Nike tsaka Pubo. Tapos after ilang years, nag-ano na ako, abroad na, di ba? Oo. Kaya talagang ano rin eh. Mahirap ikwento ng ganun. Mas maganda kung manggaling kay Ninya. Yung mga natatandaan lang din. Siyempre, yung mga natatanda niya, mga few na mga siyempre. Usual naman ng bata, lalo yung ganung edad 6 something, pataas. Mostly yan, puro laro. Puro laro lang. Yung mga typical na bata, di ba? Kaya lang makulit lang talaga si Ninya nun. Tsaka spoiled siya kay daddy ng time na yan. Babae eh. Lahat prinsesa eh. Lahat ng gusto yun nun. Pupunta pa ng SM. SM, pinakamalapit nun, SM City sa may EDSA eh. Tsaka normal nga ata spoiled kasi kahit yung dalawa eh, spoiled ka na mami eh. Yung mga anak namin, si Jonas and Jermaine, spoiled yung pagka ano. Bukod sa binibili na namin, pinag-grocery pa ng mami yun. Pinamimili ni mami yun. Ng damit, mga kung ano-ano. Sa dami ng damit, nakakaliitan lang eh. Hindi nakagagamit lahat. Laruan. Kaya yung dalawang yun, daming laruan. Kaya what more pa si Ninya, di ba? Isipin niyo yun. Sa isang babae. Daig pa nga sa dami ng damit. Puro dress. Ayun ang laruan eh. Pinapasayo sa ibabaw ng lamesa yun eh. Pang manika kasi mukha ni Ninya, di ba? Picture pa nga yun, pinapainom ng beer ni daddy. Hindi tinutungga sa bote eh. Kulokoy eh. Kasama yung mga tsuhin mo. Yung mga pininsa namin, tsuhin. Tuntua siya eh. Tapos pag pinasayo yan, sasayaw na kagad yan. Madali ka usap. Hindi naiiya yun eh. Bibo. Ay, nako. So, yun lang naman guys. Na-share lang naman namin kasi napag nga rin namin itong ano eh. Nakakalungkot lang na isipin na mga ganang pinagdadaanan. Sa bagay, hindi naman natin alam. Siyempre, natin kahit hawak, naman sila, gusto lang naman nila makasama yung pamilya at may pasyal, may paranas yung buhay na ako anong meron dito. Kahit naman kami, ganun din kami. Kaya lang, siyempre, yung mga magulang namin, sa kanya, wala na. Tagal na wala. Sa akin naman, matanda na. Tapos mga kapatid, siyempre, iba-iba na ng ruta sa buhay, iba-iba ng plano. So, mahirap pang hawakan kung yung mga pwede mangyayari. So,
So yun lang naman guys. Maraming salamat ulit sa inyong pakikinig at panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.